Itong reading Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kaya nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 3 of Wands. I feel like ang nasisense ko na energy mo dito, andun yung mga bagay na iniisip mo na pagdesisyonan at harapin ko ng mga bagay na dumarating sa buhay mo ngayon. May mga plano ka dito na kailangan mong umpisahan. Some of you pwedeng may gusto kang puntahan kasi pwedeng may travel dito. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko na may mga bagay ka dito na pinag-iisipan ng malalim kasi you feel stuck dun sa sitwasyon na yon. Tinatry mong ialis yung sarili mo pero hindi ka makaalis. Nahihirapan kang i-remove. May mga bagay na feeling mo ang hirap-hirap. Feeling mo may mga sitwasyon na nakatali ka dun. Nanghihinayang ka dun sa mga nangyari na sa nakaraan na nawala na, natapos na. And hindi mo na nakikita yung mga bagay na meron pa para sa'yo. Kasi yung focus mo andun sa mga wala na, sa tapos na. May mga plano ka para sa kinabukasan mo, palagi mo yung iniisip, ginagawa ng paraan kung paano yung way na makakatulong doon. Yung paraan na alam mo. You feel sad kasi sometimes nabibitin sa panggastos, or some of you feel sad kasi may mga nangyari sa nakaraan na nagpalungkot sa sa'yo. Andun yung may mga nangyari na pagsisinungaling or cheating. Some of you, you're trying to risk something here. Mas matatag ka na ngayon dahil pinatatag ka ng tadhana. May mga bagay na na-overcome mo sa mga nangyari sa nakaraan mo. May mga opportunity na darating sa buhay mo. Some of you, may mensahe na darating or marireceive mo. May mga binabalikan ka na nangyari sa buhay mo sa nakaraan. At nagbibigay yun sa'yo palagi ng alaala na masaya or either memories na malungkot. Pero nandun sa point na nare-realize mong binubuo pa rin nun yung pagkatao mo. Clarify natin ang The Hangman, The Sun, and Queen of Cups. Unti-unti ka nang nag-heal, nagiging okay, nagiging masaya. Though sometimes you feel emotional. Kasi tinatry mo naman na ialis yung sarili mo dun sa isang sitwasyon. Pero nahihirapan ka. Pero unti-unti naman na nagiging okay ka at may ialis mo rin yung sarili mo dyan. Clarify natin ang Two of Wands, King of Wands, and Death. Itong tao na to, very passionate. May mga plano siya para sa future. And
May hinihintay siya dito na transformation or changes. Some of you pwedeng ikaw to na gagawin mo lahat ng paraan para matupad mo or makuha mo kung ano yung mga bagay na pinaplano mo para sa kinabukasan mo. And papasok dito yung new beginning para sa'yo na magkakaroon ng pagbabago. Clarify natin ng Seven of Swords. Nine of Swords and Eight of Swords. May mga bagay na nagpapalungkot sa'yo sometimes. And you're trying to run away dun sa sitwasyon na to. Kasi sometimes you feel trapped dun sa isang bagay na dumating sa buhay mo. Pero gagawin mo yung lahat ng paraan para maialis mo yung sarili mo dun. Clarify natin ang Eight of Wands. Death and Five of Swords. Unti-unti na darating yung pagbabago dun sa mga opportunity na pinasok mo or darating sa'yo. Kasi, nandyan yung new beginning, oh. Yung papasok na opportunity para sa'yo, magkakaroon ng malaking transformation yun, ng changes. Clarify natin ang Five of Cups. The Moon and the Moon. May mga tinatago ka dito, deep within you, sa isipan mo, at the back of your mind. Gusto mo ikaw lang yung nakakaalam nun ng mga bagay na nangyari sa nakaraan. Though, alam mo naman sa sarili mo na nandun pa rin yung nanghinayang ka, pero ganun talaga ang buhay. And you keep it to yourself lang kung ano yung nararamdaman mo. Ayaw mong ipaalam sa iba. Clarify natin ng Five of Pentacles. Three of Wands and the Fool. May travel akong nakikita dito. And some of you may sadness. Because may hinihintay ka dito. Pwedeng nasa malayo. Gusto mong magsimula uli sa buhay. Clarify natin strength. Some of you, unti-unti mong ma-overcome yung sadness na ramdaman mo. The Hangman and Ace of Swords. Nakikita ako na may mga ideas na pumapasok na ngayon sa isipan mo para may alis mo yung sarili mo dun sa isang sitwasyon na na-trap ka or hindi mo maialis. Kumbaga, gusto mo nang gawin lahat ng paraan para ma-remove mo yung sarili mo dun. And nagkakaroon ka na ng lakas ng loob kasi alam mo na kung paano mo gagawin yon. Clarify natin ang The Hermit. Strength and Eight of Pentacles. Andun yung pagsusumikap mo eh. Gagawin mo lahat ng makakaya mo. And you are stronger now. Mas matatag ka na. Kumbaga, pinatatag ka ng mga karanasan mo. Marami kang pagsubok na pinagdaanan na na-overcome mo. At iyon yung naging inspirasyon mo para magpatuloy sa buhay. At gawin lahat ng makakaya mo para maabot kung ano yung pangarap mo. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay. Ground yourself. When you detach from awareness of your body and the physical world, you become ungrounded. Although it's pleasant to float heavenward, your attention and work are needed upon the earth. We are helping you balance the spiritual and material so that you can enjoy a fulfilling earthly life.
ang mensahe ng iyong gabay na may mga bagay na dumarating sa buhay mo na sobrang hirap. Kailangan mo lang na ialis yung sarili mo minsan dun. Kasi kung napapagod ka na, na-stress ka na, you need to remove yourself or kailangan mo rin na magpahinga. I-relax yung sarili mo para pagdating ng oras na handa ka na uli na magsimula, harapin yon and ready ka na uli na sumabak dun sa mga dumadating na pagsubok sa'yo. Basta kung pagod ka na, pwede namang magpahinga. Pero hindi hihinto. Magpapatuloy pa rin sa buhay. Basta gawin mo lang palagi yung paraan na kaya mo. Yung alam mong magpapasaya sa puso mo. Huwag kang susuko, magpakatatag at magdasal lang palagi para malagpasan mo yung mga pagsubok na darating sa'yo. At itong yung reading libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.